Okay ka lang ba? Okay, kitian mo ng konti. Sabi mo sa kanya, alam mo kapatid, pagpapalain ka ng Diyos sa oras na ito. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Okay? 8 weeks na lang, tama? 8 weeks na lang. Pasko na. Anniversary na po natin. At ito po yung sample po ng t-shirt po natin. Ganda po, no? Okay. Ayan, ito po yung likod. Ayan. Huwag niyo na pong tingnan yung katawan ko, yung t-shirt lang po. Ayan po. Napakabuti ng ating Panginoon sapagkat kumikilos siya sa ating buhay. And please, tulungan po natin, suportahan po natin ang gawain po ng ating Panginoon. At okay na rin po yung ating pong sponsorship. For those who want to help na makapagbigay po ng mga sponsorship, meron po tayong link sa GC po natin. Pwede niyo po yung i-share. Or actually, kami po mga leaders, yung mga pastors and deacons po natin, nagkaroon po kami ng commitment. And praise be to God, kasi po yung sa amin po, tama lab, tapos na, kompleto na. Praise God, okay na yung 8 na namin, okay na sponsorship. Palapakan naman natin ang ating Panginoon. Ayan. Challenge natin si Sister Leia, si Pastor Romar, si Mark Lee, and si Kevin, si Ninang Beng, sila Mama. Challenge natin, kinahamon namin kayo ngayon. Gawin niyo yung ginawa namin. And for those who want to help also, free lang po kayo na sumuport po sa gawain po ng ating Panginoon. Kasi po malaking bagay po ito, yung ating pong malilikom na pera, hindi lang po natin gagamitin para po sa ating mga gagamitin for anniversary, but rather kung may susobra po, alam naman po natin napakalaking bagay na meron po tayong signage sa labas. Sa ngayon po, wala po tayong signage kasi po, noong mga panahon na nagkaroon po tayo ng signage, nasira po sa bagyo. Okay? And hindi po maganda, pansin namin na hindi maganda yung tarpaulin lang kasi nga pag malakas ang hangin, tinatangay, nasisira, etc. and so on and so forth. Gusto na natin maglagay ng signage na medyo stable na. Okay? Alam naman natin na marami tayong naging kakilalang mga kapatid sa pananampalataya dahil sa signage, nakita yung signage natin. Okay? And somehow, nung nakita tayo, hindi na sila bumalik. Kina-joke lang. Okay? Praise be to God. And hopefully, isama natin sa panalangin na makapag-avail tayo ng signage. Okay? Palakpakan nga natin minsan pa ang ating Panginoon. Sige po, let's talk about ang ating pong bagong serye sa buwan na ito. Natapos na tayo sa giftings. Ngayon naman pag-usapan natin tong Hebrews chapter 10 verse 23, unshakable. Hindi po yan yung ating pag-aaralan, pero yan po yung ating pong tema, unshakable. For he who promised is faithful. Ay, buti na lang hindi na bago. Ayan. Sabi ko kasi hirap na hirap akong gawan ng design yung PowerPoint natin eh. Kasi hindi na gumagawa si Sister Leia, pang ano lang yan, pang t-shirt, sa ibang mga bagay. Kasi pag ako gumagawa ng PowerPoint, feeling ko maganda na eh. Pero pag sila yung gumagawa, mas gumaganda pa. Nare-realize ko bakit pala nang gawa ko. And praise be to God kasi umayos siya. No? As sabi sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Mean to say, tapat po ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako. Are you with me? Tapat ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya naman, when we say unshakable, pag ginamit po natin ng salitang unshakable, it means to say, pag-uusapan po natin yung pinaka-basic, the reason kung bakit po tayo narito ngayon. Wala pong iba kundi ang ating mga pananampalataya or faith. We're going to talk about faith. Sabihin natin sabay-sabay. Faith. Okay, faith. Yan po yung ating pag-uusapan. Alam nyo po, pag pinag-usapan po natin yung faith, marami po tayong makikita, but pwede po natin siyang hatiin sa 4 na aspeto. Unang-una, yung saving faith, the reason why we're close sa ating Panginoong Jesus. Yan po yung dahilan bakit po tayo may Kristo sa ating pong buhay. Gift of faith, yung kaloob, spiritual gifts, na pinag-aralan natin noong January. Okay? At meron din tinatawag na living faith, walk with Christ. Ito po yung daily. Sa araw-araw po nating buhay, ito po yung pananampalatayang meron po tayo. Okay? At meron ding growing faith, mature in Christ. So yung maturity natin, dyan papasok yung little faith, kung narinig nyo na yan, yung great faith, yung dead faith, pananampalatayang patay, tsaka tested faith. Okay? Yan yung sinusubok na pananampalataya. Ngayon pag-usapan natin, yung isa sa mga bagay na gusto kong matakil sa atin sa araw nito at matutunan natin, yung tinatawag po nating living faith. Yung daily faith natin. Okay? Ready na po ba kayo? Mabilis lang po ito. Ang sabi po sa ating verses in 2 Corinthians 5 verse 7, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, napakahaba ng verses natin. Medyo aantokin tayo pag binasa natin yan. Okay, makakatulog tayo. Basahin natin. For we walk by faith, not by sight. For we walk by faith, not by sight. Sabay-sabay po natin. 1, 2, 3, go. For we walk by faith, not by sight. Samahan niyo po ako manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong kabutihan.
pagpapala at higit sa lahat, Panginoon, sa ginawa mo sa aming pong buhay. We thank you, Lord, because once again, Panginoon, you allow us to experience this Sunday, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Because hindi po lahat umaabot po sa ganitong pagkakataon na makapagsamba. Hindi po lahat, Panginoon, may puso, Panginoon, na dumako sa inyong panambahan at mag-alay ng papuri, Panginoon, para po sa iyo. But Lord, kami po narito ngayon sapagkat ito po ay hindi po aksidente. You allow us, Panginoon, na kami po ay makatungo, Panginoon, sa aming panambahan. At alam po namin, Panginoon, hindi mo sasayangin ang pagkakataong ito na kami po ay matuto. At higit sa lahat, Panginoon, mabuksan ang aming isipan na gusto mo kaming pagpalain, lalong-lalo na, Panginoon, kung aming pong malalakharan ang aming pong mga maririnig sa umagang ito. Lord Jesus, Father in Heaven, hindi po, Panginoon, ang inyong pong lingkod nawa ang maitaas. Hindi po ang sino man sa amin, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang siya pong maitaas. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, and let your Holy Spirit move in our midst at maintindihan po namin at maunawaan ng husto ang kayamanan, Panginoon, na nais mong ilantad sa aming kalagitnaan sa umagang ito. We thank you, Lord Jesus, at nawa, ikaw lamang ang maparangalan, ikaw lamang ang madakila, ikaw lamang ang mapapurihan, masamba, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin minsan pa ang ating Panginoon. Stand firm. Okay, yan po yung title po natin. For we walk by faith, not by sight. Bigyan ko lang po kayo ng konting background ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ito po ay naisulat. Ang Korinto po ay nausulat around 56 to 57 AD. So napakatagal ng sulat ito, no? Ang author po nito ay si Apostle Pablo at ito po ay sinulat noong mga panahon na siya, sabi ng mga scholar, siya ay nasa Macedonia. Okay, mean to say, when you say Macedonia, most likely ito, it's either sa Philippi or sa Thessalonica area. So yan po yung kadalasan yung possibility na nandiyan po si Pablo nung siya ay sumulat. Ang audience po na Apostle Paul dito, unang-una, hindi po tayo. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi tayo yun. Okay? Pastor, hindi po pala tayo. Ibig sabihin, hindi po kami makakaunawa sa verses na yan. Hindi po. Makukuha po natin yung prinsipyong gustong ituro ni Apostle Pablo at ma-apply po natin sa buhay natin ngayon. Ang audience po ni Apostle Paul sa panahon nila is yung iglesia sa Corinto na punong-puno ng mga Griego, ng mga Greek people, okay? At marami rin namang Gentiles na mananampalataya. So, ibig sabihin, mix pala yung mga mananampalataya. Merong mga Hudyo at merong din mga Hentil na kagagaya natin. Ang purpose ng sulat na ito is gustong i-address ni Paul yung pagdidepend niya sa kanyang ministry, encouraging the Corinthians to live faithfully despite challenges. Parang buhay natin, no? Marami po tayong mga challenges sa buhay. Tingin sa katabi. Tama? Marami tayong mga challenges. Marami tayong mga pagsubok. Tingin sa katabi. Okay? Tama? Tingnan mo mabuti. Tanongin mo siya, may pagsubok ka ba, kapatid? May mga challenges ka ba? Alam mo, magulat ka, sumagot yan. Punong-puno ako ng challenges. Gusto mo bigyan kita? Okay? Kasi po, ito po yung katotohanan. Wala pong taong nabubuhay na wala pong pinagdadaanan. Okay? Lahat po tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. But take note, daanan mo lang. Huwag kang tumambay. Ang problema kasi, tinatambayan natin yung ating mga pinagdadaanan. Kaya somehow, ang daming tao po ngayon na di-depress, hindi po ma-overcome yung nangyayari, etc. and so on and so forth. He addressed critics, yung maraming bumabato sa churches, ay ano, bakit ganyan? Bakit ganyan yung mga pastor ninyo? Bakit ganyan yung church? Bakit ganyan yung turo nyo? In-address yun ni Apostle Paul and teaches about hope of eternal. Nagtuturo si Apostle Pablo ng mga bagay para sa eternal. Kasi nga, itong mga taga-Korinto, they're focused na lamang sa mga bagay na literal. For example, umikot na lang kanilang buhay sa pamilya, umikot na lang ang kanilang buhay sa trabaho, umikot na lang yung kanilang buhay sa relasyon, or di naman kaya, umikot na lang ang kanilang buhay sa pera. Okay? Marami pong ganyan, tingin sa katabi. At kadalasan, sabi po, alam niyo po, 2026, may bago pong may bago pong sakit na grabe nakakatakot. Di ba nga, nagkaroon tayo ng COVID, ano yung ngayon, yung virus? Pipa? Nepa? Nepa? Kung ano man yan, kadalasan, at meron pang isa, okay? Meron pang sakit na, mo yun, yung tatawag doon, paralyze. Ayun, hindi makausap kasi walang pera na pe-paralyze. Maraming tingin sa katabi. Tanong mo mga kapatid, paralyze ka ba? Paralyze? Walang pera kaya hindi masaya. Kaya kadalasan, yung pera na lang yung nakapagpapasaya. Tanongin mo nga ulit, paralyze ka ba? Okay? Gusto ko sabihin na po, Sir Pablo, dapat hindi ka na pe-paralyze.
but rather, mas lalo ka nagpapatuloy kasi hindi naman yan yung pinakamahalaga sa lahat. Okay? But rather, ang pinakamahalaga sa lahat, kung ano yung meron ka ngayon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At kung makikita natin yung theme verse na ito, possible na yung theme verse dito is chapter 5 verse 17. It talks about yung new life in Christ na tayo po ay patay na yung bagong buhay eh. Meron na tayong buhay kay Kristo, bagong buhay kay Kristo. At yun dapat yung buhay na nilalakaran natin. Okay? And somehow, our eternal dwelling is in heaven, okay, versus temporary earthly bodies. Okay? Dito pinagko-compare na po San Pablo na huwag mo masyadong pahalagahan yung mga bagay na concern sa iyong katawan. But rather, pahalagahan mo yung mga bagay na, mindset ba? Pahalagahan mo yung mga bagay na makalangit. Are you getting my points? Kaya naman, inaddress niya yung mga taga-Korinto na sa ganon, sila po ay mabuhay in accordance sa kalooban ng ating Panginoon. Males yung worry nila. Kaya naman ang title natin sa umagang ito, Stand Firm. Hinihingal ako, sorry ah. Stand firm, okay? Ang ating pananampalataya is one of the reason kung bakit po tayo nakakapag-stand firm sa ating Panginoon. Bigyan po natin ng konting background yung for we walk by faith, not by sight. Nasa ganun, mas maintindihan natin yung konteksto nito. Ang sabi ron sa verse 1 to 6, okay, may sinabi kasi sa Apostle Pablo eh, for we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, pinag-uusapan dito yung ating katawan na kapag ito po ay nasira, okay, we have a building from God. Meron pa tayong isang katawang maaasahan mula sa Panginoon, okay? We have building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens, for in this tent we groan longing to put on heavenly dwelling, if indeed by putting it on, we may not be found naked. Pag tinuloy natin, ang sabi po ron, verse 3, if indeed by putting it on we may not be found naked, for while we are still in this tent, For while we are still in this tent, we groan being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. And last verse, for he who has prepared us for this very thing is God. Gustong i-highlight ni Apostle Pablo, yung mga pinagdadaanan mo ngayon, hindi yan matatapos ng wala lang. Kasi may inihahanda sa atin ng ating Panginoon. Are you getting my point? Okay, may inihahanda ang Panginoon. Okay? Who has given us the Spirit as a guarantee. Yung katiyakan na matatanggap natin mula sa Panginoon. So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. So kung gustong paunawa sa atin ni Apostle Paul, kaya naman ang sabi niya sa verse 7, for we walk by faith, not by sight. Hindi tayo nabubuhay lamang sa mga bagay na nakikita natin. Hindi tayo nabubuhay na parating gusto natin kasiguraduhan sapagkat tayo po ay lumalakad sa ating pananampalataya. Tayo po ay dapat as a Christian na mumuhay in accordance sa ating pananampalataya. Are you getting my point? Sabi mo sa katabi mo, dapat nabubuhay tayo sa pananampalataya. Hindi pwedeng puro takot yung naghahari sa atin. Hindi pwedeng puro pangamba ang naghahari sa atin. Hindi pwedeng puro na lang pera ang ating iniisip. But rather, we walk by faith, not by sight. How faith stands firm. Paano nga ba? Okay? Tumatayo ng matindi ang ating pananampalataya. Paano nga ba tumitibay talaga ang pananampalataya? Paano nga ba nakapag-stay ang pananampalataya natin? Okay? Based sa binasa po natin kanina, verse 7, ang sabi po ron, for we walk by faith, not by sight. Tingnan nyo itong salitang ito. For we walk. Sa ibang translation, sa King James translation, okay, for we live, okay? For we live. Sapagkat ito yung reason kung bakit tayo nabubuhay. When we use the word we walk, okay? Literal, sino rito nakakalakad? Araw-araw ka ba lumalakad? Okay? Kasi nga, araw-araw kang buhay pa. Are you getting my point? Mag-stop yung ating walking kapag tayo po ay pumanaw na. So habang tayo po ay nabubuhay, sabi ron, for we walk. Ito po ay tuloy-tuloy. Naiintindihan natin. Ang pananampalataya ay tuloy-tuloy. Kaya naman gustong sabihin dito ng Apostle Pablo, how faith stands firm, because number one, it's because the continuity. Number one, continuity. For we walk. Okay? Why faith stands firm?
continuity, for we walk. Ibig sabihin, dito ini-implies niya yung ongoing na nangyayari po sa atin. Araw-araw po ng ating pong buhay, meron po tayong mga pinagdadaanan. Sa araw-araw po ng ating pong mga buhay, meron po tayong mga pagsubok. Na ito parating gustong-gustong tinatakil sa churches, yung mga pagsubok. Kasi nga marami tayong pagsubok. It is given. Tingin sa katabi. Okay? Tatanungin mo nga, napaparalyze ka na ba? Marami tayong pagsubok sa totoo lang. Okay? The word walk implies an ongoing, continuous lifestyle. It's a lifestyle. Okay? Hindi mawawala sa atin ito. Okay? And somehow, the reason kung bakit tayo nakapagpapatuloy para makapagpatuloy sa ating pananampalataya is makita natin na ang ating pananampalataya ay hindi dapat natatapos. Tuloy-tuloy sa ating Panginoon. Faith stands firm because it is not based on a moment. Ang ating pong pananampalataya, continuity, tuloy-tuloy, kasi hindi ito nakabase sa moment. Ano yung okasyon ngayon? Pansin natin ito, yung ating mga emosyon nakabase sa moment eh. Kapag masaya, masaya ka rin. Meron ba rito nagkakasiyahan tapos siya yung malungkot? Tingin nga sa katabi. Meron ba rito nag-iiyakan tapos siya tuwan-tuwa? Okay? Baka may tama yan, hindi okay yan. Baka may something na yan. Kasi nga, it is not based on the moment, not based on emotion. Faith should not be not based on emotion. Napakadelikado kapag ang ating mga pananampalataya ay nakabase sa emotion. Why? Sabi nga sa youth namin noong nakaraan, sa youth pala nila nakisama lang ako. Yung emotion kasi natin, pabago-bago. Are you getting my point? Minsan mataas, minsan nasa baba. Parang ganito lang yan eh. May mga panahon gusto mo, may mga panahon na kahit gusto mo, ayaw mong kumilos. Bigyan ko yun ng sample. Sino rito gusto araw-araw nasa church? We. Gusto mong lagi nasa church? Talaga ba? Bakit late ka? Are you getting my point? Wala namang mali dyan, okay? May mga pagkakataon kailangan talaga mangyari yan. But gusto ko maintindihan ninyo na hindi sa lahat ng pagkakataon gusto mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, okay? Alam mo yon, gusto mong ipagpatuloy. Even yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, may mga pagkakataon, ayaw mo nang ituloy. Alam niyo ba? Sa ating pananampalataya, kasi ngayon mga baby Christians pa tayo, hopefully, baby Christians tayo lahat. Pero as time goes by, tayo ay tumatagal sa pananampalataya, hindi pa nating masaya ang pananampalataya. Hindi pa nating masaya sa church. Hello? Yung mga kasama mo ngayon, tingnan mo mabuti. Tingnan mo yung 4 na sulok ng kanyang mukha. Hindi mo alam kung kasama mo pa yan next time. Kasi hindi mo alam kung kailan magbabago ang kanyang emosyon. Kaya naman, if you are basing your faith sa iyong emosyon, that's not faith. Because faith should not base on emotions or event. Okay? Alam niyo to, event? Kapag merong gawain sa church na importante, makikita mo, pag wala na rin. Kapag may birthday, ay, ang daling ipagpalit ng church. Pero pag wala na, nasa church. Kapag malungkot, nasa church yan. Pero pag ang saya-saya, hindi hinahanap si Lord. Are you getting my point? Naiintindihan natin? So ito yung gustong ituro sa atin ng Apostle Pablo. But on a consistent daily walk with God. Okay? Continuously. So ibig sabihin, it is a choice. Are you with me? Ang pananampalataya ay desisyon ng ating mga pinipili. Ang tanong, ano ba ang parati mong pinipili? Pinipili mo ba parati ang Diyos o ang mga bagay na iyong nakikita? Ikaw ba ay nagpapatuloy sa iyong pananampalataya based sa iyong emosyon? O ikaw kahit di mo gusto, itinutuloy mo yung laban kasi alam mong nananampalataya ka sa ating Panginoon dahil buhay ang ating Panginoon. Alam niyo po, mapalad ang mga tao na nananampalataya sa ating Panginoon kahit sa mga panahon na hindi nila na-experience ang ating Panginoon. Okay, sabi nga namin sa Bible study, nakakatuwa, ano? Si Shadrach, Meshach, at Abednego, hindi ko na nakalimutan lang. Okay? Nakakatuwa yung kanilang pananampalataya. Kasi nung sila ay inutusan ni King Nebuchadnezzar, ang sabi nung hari ni King Nebuchadnezzar, sambahin niyo yung ginawa kong rebulto na napakalaki. Ang sino mang hindi sasamba sa rebultong pinagawa ko, pupugutan ng ulo, iahagis, papatayin, ipapaluto dun sa pugon na napakalaki. Imagine mo yon. Kung ikaw na yung mananampalataya, di ba? Malamang Christian ka, tapos malamang papatayin ka, ano gagawin mo? Malamang mauna ka pang lumuhod eh. Are you with me? And sa panahon na yon, gusto ko maintindihan nyo
na silent ang ating Panginoon. Hindi gumagalaw that time, hindi nangungusap ang ating Panginoon sa panahon nila. Imagine mo yon at hindi sila yung mga hindi sila yung mga Hudyo na kung saan naabutan nila yung katagumpayang pinapakita ng ating Panginoon. Yung nangyayari, na-experience ng mga Israelita, naikwento na lamang sa kanila. Kasi nga, yung mga matatanda, yung mga pasaway dati, sa panahon nila, ay namatay na lahat, hindi nakasama sa lupang pangako na binigay ng Panginoon. Kaya naman itong mga to, tingnan nyo ito mabuti, kahit narinig lang nila yung katotohanan mula sa Panginoon, ang sabi nila kay King Nebuchadnezzar, hindi po kami luluhod, hindi po kami sasamba sa Diyos na ginawa po ninyo. Ito mga to masisipag to, lahat ng ipagawa sa kanila ng hari, sinusunod nila. Are you with me? But at the moment na sinabi ni King Nebuchadnezzar, sambahin niyo yung ginawa ko rebulto, kundi papapatay ko kayo. Sabi nila, mahal na hari, lahat po ng ipagawa niyo po sa amin, susundin po namin. Pero ang sumamba sa Diyos na hindi namin Diyos, hindi po namin gagawin. And take note, ang sabi nila ganito, kahit hindi po kami tulungan ng Diyos namin, hindi po kami sasamba sa Diyos na yan. Are you with me? Imagine mo yun? Kahit hindi sila tulungan, paano pag namatay sila? Mamamalamang sa malamang, upapaya si King Nebuchadnezzar Why? Namatay silang tinatayuan ng kanilang pananampalataya. But anong nangyari pagkatapos? Pinatapon sila, right? At nagulat ang lahat ng mga sumamba sa mga rebulto na yon na ginawa ng King Nebuchadnezzar. Nagulat din yung hari. Bakit ganun? Di ba tatlo lang ipinatapon ko? Pero bakit may isa pa silang kasama? At saka bakit ganun? Hindi sila nasusunog. Alam niyo po tawag doon? Faith. Niligtas sila ng kanilang pananampalataya. Okay? Are you getting my point? Kaya naman, it's a matter of choices. Ano yung pinipili natin? Kadalasan, sinasabi natin, meron tayong pananampalataya, pero iba ang ating desisyon. Kasi po napakadelikado It is very thin line kadalasan sa Christian. Tingnan nyo itong mabuti. Minsan sinasabi ko, Christian ako, si Lord naman ang bahala sa akin. Totoo naman yun, wala namang masama doon. Pero ang tanong, ano yung solusyon mo sa problema mo? For example, ganito na gano'n ka ng problema. Pastor, meron po akong may sama niyo po ako sa prayer kasi po, meron po akong sakit ngayon Sama niyo po ako sa prayer, pero nagtrabaho siya. I'm not saying na masama magtrabaho. Hindi niyo ito mabuti. Para simple as this, di ba pwede ka namang umattend ng prayer meeting para manalangin din kasama ng mga kapatid na nananampalataya sa ating Panginoon. But rather, ang ginagawa natin, pag-pray niyo po ako, pastor. Wala namang masama doon. Are you getting my point? Pero tignan mo yung katabi mo ngayon, sabi mo sa kanya, kaya mo rin mag-pray? It's a matter of choices. Okay? Kaya nga sa ating mga Christian, tingnan nyo ito mabuti. Napaka-importante ng Sunday Are you with me? Ang hirap, ako sa totoo lang, if magkakaroon ng senaryo talaga, papipiliin ako Sunday service o ibang mga bagay, pipiliin ko pa rin yung Sunday. Ang hirap nung wala ka sa church. Ang hirap. Malungkot. Sino rito yung okay lang na wala siya sa church pag Sunday? Kasi yung linggo na yon para yung sa ating Panginoon. It's a matter of choices. Tingnan nyo ito mabuti. Sabi ng Galatians 5:16, but I say, walk by the Spirit. Lumakad tayo sa Espiritu ng ating Panginoon. Walk by the Spirit continuously. Okay? And you will not gratify the desires of the flesh. Yung flesh kasi natin, yung laman natin, hawakan mo yung sarili mo. Maraming gusto yan Sa totoo lang. Kadalasan, nauuna yung gusto natin kaysa yung gusto ng Panginoon. Hello? So, dapat labanan natin. Kadalasan kasi yung gusto natin, ito yung nakakasira sa atin Ito yung nakakasira ng relasyon natin sa Diyos at higit sa lahat, nakakasira ng ating katawan. Are you getting my point? Okay? Piliin natin lumakad sa Espiritu ng ating Panginoon. In Colossians chapter 2, verse 6, therefore, as you receive Christ Jesus, pwede ko ba makita lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus? Okay, sabi rito, therefore, as you receive, ikaw na tumanggap sa ating Panginoon, Jesus, walk in Him. Lumakad kang kasama ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung ano ba yung gusto ni Lord, ano ba yung gusto ni Jesus para sa'yo, hindi yung kung ano yung gusto mo para sa Kanya. Magkaiba kasi yun Kahit sinasabi mo ginagawa, Lord, gagawin ko to para sa'yo to Ang tanong, gusto ba ng Lord na gawin mo para sa Kanya? Magkaiba kasi yun mga kapatid, magkaiba po yun. Kadalasan, gusto natin makipag-bargain sa Lord. Lord, hindi mo na ako ng Sunday pero magta-tights po ako. Wala namang problema ron. But gusto ko maintindihan mo,
Sa tingin mo, kailangan ba ni Lord yung pera mo? Kailangan ba ni Lord? Ang mas gusto ni Lord, ikaw. Hello? Gusto makasama ng Panginoon, ikaw. Yes. Yes, He wants your faithfulness. Pagdating sa tithes and offering, etc. and so on and so forth. Sa ministry, gusto ng ating Panginoon na magkaroon ka ng participation sa church, makapag-ministeryo. Pero ang tanong, lumalakad ka ba kasama ng Panginoon? Gumagawa ka ba ng mga bagay na according sa kalooban ng Panginoon? Kapag nasa church ka, lumalakad ka sa Panginoon. Pag nasa labas ka, kay Lord ka pa ba? Pag nasa school ka, kay Lord ka pa ba? Ito yung pinaka-nakakatakot yung comfort zone natin sa tahanan natin. Pag nasa bahay ka, kay Lord ka pa rin ba? Okay? What I'm trying to say, kung ikaw ay isang magulang, maging magulang ka kay Kristo. Kung ikaw ay isang estudyante, maging estudyante kang kagaya ni Kristo. Kung ikaw ay anak, maging anak kang kagaya ng ating Panginoong Hesus. So everything that we do, mamuhay tayo in according sa kalooban ng ating Panginoon. Walang sobra, walang kulang. Mamuhay in accordance sa kalooban ng Panginoon. So walk in Him. Hindi ibig sabihin maging perfecto tayo. Wala kasing ganun, tingin sa katabi. Okay? Walang ganun. Kahit sobrang ganda niyan, kahit sobrang gwapo niyan. Tama? Yung mga heartbeats natin, ang ganda tsaka ang gwapo, tingin sa katabi. O, di ba? Talaga naman eh. Di ba? Pag tinignan mo yung lips, talaga namang kissable lips eh. Di ba? Yung ayos ng buhok, grabe. Huwag na yung buhok, huwag na pala yung buhok. O, ang ganda-ganda. Di ba? Pag tinignan mo yung mata, tantalizing eyes. Gabi, gumagaling yung mata. Tantalizing. Ang ganda-ganda, para nangungusap. Pag nag-smile, grabe. Ganda-ganda, tama. Pogi-pogi. Pero hindi ibig sabihin, tinawag ka ng Panginoon para maging perfecto. Tinawag tayo para lumakad kasama ng Panginoon. Hindi perfecto, pero into perfection. Kasi ginagawa ng ating Panginoon. Pine-perfecto ni Kristo, hindi pine-perfecto mo. Gusto ko maintindihan ninyo ha. Gusto po natin na maayos na buhay, right? Tama? Lahat tayo gusto na maayos na buhay. Okay? But listen very carefully. Hindi mo kailangang ipilit ayusin yung buhay mo. Hindi mo kaya yun. Hindi mo kayang maging mabait sa sarili mong kaparaanan. Walang mabait eh. Tingin sa katabi. Pero kung tayo po ay lalakad kasama ng Panginoon, we walk by Him, wala pong imposible sa ating Panginoon. Si Kristo ang magsasaayos ng mga bagay na gusto mong maayos sa buhay mo. Okay? Sabi nga rito, what is practiced daily becomes stable and firm. It takes practice talaga eh. Kailangan talaga ng practice. Kailangan talaga ng consistency. Kailangan ng continuously na paglakad sa ating pananampalataya. Okay? Ang pananampalataya ay isang hindi lang pag isang dalo, may pananampalataya ka na. Pagtanggap sa Panginoon, okay na yung pananampalataya. Hindi po. Parati po tayong susubukin ng ating Panginoon. Hindi lang ni Lord, but rather ng mga kaaway po natin. Ang diablo, higit sa lahat. Diba? Parati tayong isasabak ng ating Panginoon. Titignan ng ating Panginoon, bibigyan tayo ng mga pagsubok, not for Him to know kung solid yung ating pananampalataya, but for us to know kung solid ba yung ating pananampalataya. Kung ating pananampalataya will stand firm sa Kanyang harapan. Are you with me? Kasi nga at the end of the day, yung ating pong pananampalataya, yan po yung bibigyan ng award ni Lord eh. Are you getting my point? Though you are saved, lahat tayo ligtas, but ang tanong, ang pananampalataya mo ba tatayo na matatag sa presensya ng Panginoon? Okay, in 2 Corinthians chapter 5 verse 7, pangalawang bagay, for we walk by faith. Unang-una, continuously, by faith, ibig sabihin, yung confidence. Yung confidence natin, by faith. Faith is the means and basis of the walk. Okay? Yung kumpiyansa natin sa ating Panginoon or pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kung ikaw ay lumalakad sa ating Panginoon, dapat kasabay niya, nakasandal ka rin sa ating Panginoon. Bigyan kayo ng example. Meron pong isang sikat na tao na hindi naman siya masyadong kilala, pero sikat siya. Sabi ng isang pastor, sabi ni Peter Tanchi, ang galing-galing niyang tumulay sa alambre. Hindi naman siya nagsisirkus, pero kadalasan sa circus lang yan, ano? Ang ginagawa niya, from point to point, yung mga dulo ng bangil, nilalagyan niya ng alambre. Habang maraming nakatingin sa kanya mga tao. At kapag ginagawa niya yon, amazed na amazed sa kanya yung mga tao, nagpapalakpakan. Galing-galing mo, sir.
Ang galing-galing mo. Ngayon, pagkatapos yung tumulay, 3 beses, tumingin siya sa mga tao. Naniniwala ba kayo? Okay? Na kaya ko kayong itawid dito patungo doon? Sigaw silang lahat. Yes, kaya mo yan, magaling ka, kaya mo yan. Grabe yung pananampalataya nila, no? Sige, nagsabi ulit yung lalaki, isa pa, naniniwalang kaya ko yung itawid dito papunta sa kabila. Sigawan na naman sila. Pangatlong pagkakataon, sumigaw ulit siya. Sino rito may kaya na naniniwala na kaya ko siyang itawid dito papunta sa kabila? Palakpakan na naman. Nagtanong ngayon siya. Sige, sino gustong mag-try? Gusto mo, Cart? Ikaw. Alam niyo po, wala pong sumagot. Okay? Sabi niya, kala ko ba naniniwala kayo na kaya ko kayong itawid dito, pero ba tayo yung sumubok? See, kadalasan po, ganun po tayo eh. Yes, you are saying na, Lord, nagtitiwala ako sa'yo. Minsan kinakanta mo pa eh, Lord, ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ang sunod ulit, ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Meron pa pagkasunod yun, at kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon. Talaga? Nung nagkaroon ka ng problema, hindi ka na makausap, lungkot-lungkotan ka. Kamusta ka? Wala po, lungkot po. Hindi po totoo si Lord. Wala na sinisisi ng ating Panginoon. Are you getting my point? Kala ko ba may pananampalataya ka? Because most likely, sinasabi natin may pananampalataya tayo, pero ang pananampalataya natin ay sa isip lang. Iba po ang pananampalatayang nasa puso. Okay? Ibig sabihin, yung 100% mo, isasandal mo talaga sa ating Panginoon. Hindi ka magtitira. Kadalasan ng pananampalataya natin, may reservation eh. Gusto mong itawid ka ng ating Panginoon, tingnan mo to, pero gumagawa ka ng sarili mong kaparaanan. Are you getting my point? Ang hirap nun. Are you with me? Kaya naman, kadalasan, hindi tayo sinasagot ng ating Panginoon kasi doon pa lang sa punto na yon, hindi na tumatagos sa ating puso. Remember this, kahit hindi natin nakikita ang ating Panginoon, dapat kumpiyansa tayo sa ating Panginoon. Okay? Ang sabi nga rito sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the assurance. It is the assurance of things hoped for. Ano ba yung inaasahan mo sa Diyos? Ano ba yung inaasahan natin sa Panginoon? Na at the end of the day, babalik ang ating Panginoon at tayo makakasama ng ating Panginoon sa langit. Hello? Okay? Ito yung mga bagay na inaasahan natin eh. Ang tanong, na-experience mo na ba to? Na-experience mo na? Wala pa, no? Gusto mo na ma-experience? Ayaw pa natin, ano? Kasi nga, kung inaasahan mo yung bagay na ito, kung inaasahan mo to, siya yung assurance natin na magagawa ng ating Panginoon, yung kanyang pinangako, okay? Alam niyo po, dapat 100% nagtitiwala tayo sa Panginoon. Imagine mo yun, ha? Tingnan niyo ito mabuti. Parang ganito lang yan. Ang ating Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin para maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Kahit sa punto na hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi siya nag-expect something in return. Are you with me? Pero nakilala natin ang ating Panginoon, isipin, naramdaman mo yung totoong pagmamahal ng ating Panginoon, ginawa mo ngayon na nagtiwala ka sa ating Panginoon. But the question is this, hanggang saan tumatagos ang iyong pananampalataya? Yung pagtitiwala mo hanggang saan umaabot? Parang kasimple lang yan ganito. Nawalan ka nga lang ng pamasahe, hindi ka na umatin eh. Hindi ka na umatin ng church kasi wala kang pamasahe. Ang bahay mo sa tabi lang ng church. Are you getting my point? Alam niyo ba, noong mga panahon, alam ni Pastor Omar, ito si Pastor Omar din, hindi pa pastor si Pastor Omar, wala pa siyang trabaho, nagbabike yan papuntang Bagumbong. At the moment, I'm not bragging myself, ano, at the moment na ako ay nagbo-Bible study sa Bagumbong, ito po yung sample ng faith. Wala po akong pamasahe. Totoo po ito. Ang pamasahe ko lang, jeep papuntang May Kawayan. Alam niyo po ba kung gaano kalayo ang Bagumbong? Ang ginawa ko, nilakad ko. Lakad talaga ako.
Eh may shortcut pa ron, shortcut pero long cut yun eh. Mas malayo eh. Pasok ko sa shortcut daw yun eh, long cut pala. Pagsalubong sa akin ng mga Bible study. Pastor, pawis na pawis po kayo. Nag-jogging ako eh. Ayan. So okay lang yun. Pawis na pawis ka, pinagkape ka pa. Sige lang. Thank you Lord. Bible study. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon, etc. and so on and so forth. Ito na, dumating, to cut the story short, uwian na. Gabi na syempre, matatapos yung Bible study namin 8. Uwi ako noon, pag naglakad ako, abot ako ng 10 sa amin. 8, 2 oras. Mabilis na ako maglakad. Pag wala kang kausap, mabilis ka maglakad eh. Paano ako uwi? Hindi ko na iniisip yung pag uwi. Ba't alam nyo, to cut the story short, nang nangyari ganito, may lumapit sa akin. Pastor, na-bless po ako eh. Ito po, pamasahin niyo pang uwi. Aba, pagtingin ko, may pambili pa ako ng soft drinks. Praise God. Alam niyo po, nakauwi ako ng ligtas. Kasi hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. But first, kailangan mo munang tungtungan ang ating pananampalataya. Remember si Peter, okay? Noong nakita niya ang ating Panginoon naglalakad sa ibabaw ng tubig. Anong sabi niya? Oy, kaluluwa. Ikaw ba naman makakita ng tao na naglalakad sa tubig? Ba naman tatakbo ka rin eh. Sabi ni Peter sa Panginoon, sino po kayo? Sabi ni Jesus, ako to. Jesus, sige nga po, kung ikaw nga po yan, hayaan mo akong lumakad sa tubig. Sige nga, kung ikaw talaga yan. Sige, lumakad ka. Abay, lumakad si Peter. Paglakad, lumubog, hindi. Nakalakad. Kaso, at the moment na nakita niya yung alon, at naramdaman niya yung hangin, doon siya natakot, lumubog. Anong problema? Alam niyo po, kung nag-focus lang siya sa Panginoon at lumakad siya dire-diretso, hindi siya lulubog eh. Kaya sabi ng ating Panginoon, inahon siya. Di ba? Ang liit ng inyong pananampalataya. Kailangan mo lang tuntungan. Pero pinagpala si Peter, why? Maraming alagad, hindi naman lumakad eh. Nagantay na lang sila, ba't ako lalakad malamig? Di ba? Ba't ako lalakad yan? Si Peter, nagtiwala sa ating Panginoon. Pero kadalasan yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon, kinakapos. Are you getting my point? Kapatid, kapag sinabi mong nagtitiwala ka sa ating Panginoon, kahit hindi mo pa nakikita yung magiging resulta, magtiwala ka lang sa Lord. Alam niyo po, pag nagtiwala tayo sa Lord, diyan po papasok yung totoong peace eh. Alam niyo po yung peace? Hindi po yun mabibili sa kalsada, hindi po yun mabibili sa 7-Eleven. Wala po yan sa Dali. Wala po yan sa Pure Gold. Pero yung peace na nanggagaling sa ating Panginoon, yes, alam mo may problema ka pa rin, pero yung puso mo payapa na. Alam mong kaya yung solusyonan ng Diyos. Hello? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? So practicein po natin yung ganitong klase ng pananampalataya. Okay? In Romans chapter 1 verse 17, for in the righteousness of God, it is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Sino ba yung mga righteous na yon? Sino yung mga righteous na yon? Alam mo? Gusto ko maintindihan nyo, yung righteous na yan, tingin sa katabi. Yan yun, siya yun, ikaw yun. Eh pastor, marami po akong kasalanan eh. So, unang-una, ang nagpabanal sa'yo, hindi naman yung sarili mo eh. Ang nagpabanal sa atin, ang ating Panginoong Yesus. Pinabanal tayo ng ating Panginoong Yesus. Especially, kung tayo lumalakad kasama ni Kristo. Amen. Are you with me? Okay? So, kaya nating lumakad. Hindi tayo perpekto, pero kaya mong lumakad ng may kabanalan kasi kasama mo ang ating Panginoon. Confidence in God produces firmness in life. Confidence sa ating Panginoon ay nagbubunga ng firmness in life. And last one, ang sabi ron, not by sight. For we walk by faith, not by sight. So, 3 things to ponder. Number 1, first, continuity. Napakahalaga ng continuity. Dapat tuloy-tuloy ang ating pananampalataya. Okay? Pangalawa, confidence. If you're saying na ikaw ay lumalakad sa iyong pananampalataya, dapat kumpiyansa ka na sasamahan ka ng Panginoon. Hindi pwedeng walang kumpiyansa. Then lastly, gusto ko makita ninyo, okay? Sabi ron, not by sight. Ano po ang kabaliktaran ng faith? Sa tingin niyo? Kabaliktaran ng faith. Pagdududa, ano ba? Fear, takot, ano ba? Fear, dalawang peer 1, peer 2, no? Actually, hindi yun eh. Okay? Ito yung kabaliktaran ng pananampalataya, yung mga bagay na nakikita. Ang kabaliktaran ng pananampalataya ay yung mga bagay na may kasiguraduhan. Gets natin? Kaya nga sabi ni Paul, for we walk by faith, not by sight. Kahit hindi mo nakikita, nagtitiwala ka sa Diyos. Meron kang pananampalataya.
Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, makikita mo yung resultang papalakad sa'yo ng Panginoon. Kaya kadalasan, as a Christian, takot tayo Tama? Ay, ayoko sumunod sa Lord kasi, paano yung panggastos ko? Gusto sigurado agad, maraming ganyan If you want to serve God, siya ang bahala sa'yo, magtiwala ka sa Diyos. Dito pinakita ng ating Panginoon yung contrast. Okay? Contrast. Sabi ko nga kanina, ang kabaliktaran po ng pananampalataya, hindi po yung yung mga bagay na na kawalan ng pananampalataya, etc., yung fear. Yes, possible reason yon kung bakit tayo walang pananampalataya. But yung contrast ng ating pananampalataya is yung mga bagay na nakikita natin. At gustong ipakita ng ating Panginoon, though hindi mo nakikita yung mga bagay na pinapalakad sa atin ng Panginoon, Paul contrasts faith with sight. Faith stands firm because it is not controlled by what is visible. Yung pananampalataya natin, hindi siya control ng mga bagay na nakikita natin. Are you getting my point? Tanong, nakita mo na si Kristo? Nakita mo na si Jesus? Hindi pa. Pero ba't ka naniniwala kay Jesus? Hello? Okay? Naniniwala tayo. Kasi kung di ka naniniwala, walang kabuluhan ng iyong pananampalataya. O tanong pa isa, sino naniniwala may utak siya? May utak ka, Pastor? Hindi, amen. O tama naman, naniniwala ka. Parang pangit ang tanong mo Sino pa naniniwala may utak siya? Wala? Ako naniniwala ako may utak ako, bala kayo. O, sino naniniwala may utak siya? O, kung naniniwala ka may utak ka, tanong, nakita mo na yung utak mo? Ba't ka naniniwala may utak ka? Biyakin natin, See, hindi naman kailangan makita mo para maniwala ka It is the proof na alam mo, nilikha ka ng ating Panginoon na meron kang utak. Okay? Meron kang puso, tanong? Nakita mo na yung puso mo? Ba't ka naniniwala may puso ka? Nakikita natin. So, ito yung sinasabi but still, naniniwala kang meron kang puso. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Though hindi mo nakikita, sabi ni Paul, though hindi mo nakikita, isa kang mananampalataya, maniwala ka may Diyos. Look at your surroundings. Yung bato, yung mga puno, sino gumawa niyan? Yung ibon. May nakita ka na bang ng ibon namamasada? Kumakain yung mga ibon May nakita ka na, Markley? Nagtatry na ibon? Tsaka punta, tweet. Malanday pa, tweet. Magkano ba? Tweet. Dos lang daw. Hindi mo nakikita yun, pero pinapakain sila ng Panginoon. Anong pruweba? Yung kanilang pananampalataya. Kaya nga, kung may mga panahon, magkakataon na akala mo hindi mo kaya, have faith. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Huwag mong tignan yung mga bagay na nakikita mo lang. Hello! Kapag tayo po ay nabuhay sa mga panahon na pinangahawakan mo lang, nakita mo lang, I tell you, ang liit ng pananampalataya mo, malamang hindi mo pa kilala ang Panginoon. Pero kung sinasabi mong kilala mo ang ating Panginoon, at hindi mo naman siya nakikita, maniwala ka sa ating Panginoon sapagkat buhay ang Diyos at totoo ang ating Panginoon. Gumagalaw ang ating Panginoon. He is a powerful God. Are you with me? Napakabuti ng ating Panginoon, panghawakan natin yan. Ang sabi nga ng 2 Corinthians chapter 4 verse 18, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. Ito po yung mas tinitignan natin Imagine mo yon kapag nagsiserve ka sa Lord, tapos mapagalitan ka pa ni Pastor, ba't malamang magkakaroon ka na idea, ba't pa ako magsiserve? Pinapagalitan lang ako ni Pastor Ginawa ko na nga lahat, yung best ka, pinagalitan pa ako, napiyok lang naman ako ng konti. Ako na nga nag-breaking, sabi ko lang, hindi pinag-iisa Hindi pinag-iisahan. Ayoko na nga maglingkod. Wala namang bayad Ayoko na nga umati ng church. Hindi ako binigyan ng ulam Yung ulam nila, hindi ko gusto, gulay tsaka Ang daming problema. Yan ba yung dahilan mo para hindi ka na mag-umaten? Look at this, but you still continue to the things that are unseen. Kasi nagtutuloy tayo sa ating Panginoon, hindi dahil sa ating mga tinatanggap, hindi dahil sa ating mga nakikita, kundi dahil sa Diyos na hindi natin nakikita. Amen? And for the things that are seen are transients, but the things that are unseen are eternal. Yung mga bagay na hindi mo kinakikita, pero ginagawa mo pa rin with joy and gladness, yan yung mga bagay na eternal Yan yung investment, totoong investment sa langit. Kasi at the end of the day, lahat po tayo mawawala dito sa ibabaw ng lupa. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, mawawala ka. Una-una lang yan. Una-una lang yan. Sino gusto mauna?
But the most important, okay, sabay-sabay tayo. Schedule, makita natin na at the moment na tayo nawala, sure ang ating eternal na buhay. Kaya nga tayo nagsaserve kahit may sakit. Kaya nga tayo nagsaserve kahit mahirap. Kaya nga tayo nagsaserve kahit maraming sakripisyo. Kasi naniniwala tayo, may gagawin pa ang ating Panginoon. Ang sabi nga ng Philippians chapter 1 verse 6, wala po dyan. Okay? Ang Panginoon na, okay, yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin, hindi pa tapos. Kukumpletuhin pa ng ating Panginoon yun sa kanyang pagbabalik. Kaya kung akala mo tapos na si Lord sa'yo, nagkakamali ka. Nagsisimula pa lang si Lord. Okay? Marami pa siyang gagawin at kayang gawin sa buhay mo. Kailangan mo lang mananampalataya. And this is the last verse. In John chapter 20 verse 29, Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen me and yet have believed." Alam niyo po, minsan nakakaingit daw pag inaral natin yung Bible, nakakaingit yung mga apostol, nakita nila ang ating Panginoon. Okay? Nakakaingit sila kasi nakasama nila ang ating Panginoon. Pero ang sarap pang hawakan nito. Yes, ang sarap makasama ng ating Panginoon. Pero mas pinagpala yung mga taong hindi nila nakita ang Panginoon, pero naniniwala sila kay Kristo. Alam niyo kung sino yun? Tayo yun. Nakaabot sa ating pananampalataya na to. Sinabi niya to kay Thomas "Blessed are those who have not seen me and yet have believed." Mas pinagpala yung mga taong naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Tinanggap mo ba ang Panginoon? Naniniwala ka ba kay Kristo? Gusto kong maniwala ka, isa kang pinagpala ng Diyos. When sight fails, faith remain firm. Kapag kinapos na tayo ng pagtingin ng sight, alam niyo po, panatilihin natin yung pananampalataya. Kahit pa wala na lahat sa iyong paningin, hayaan mo manatili ang pananampalataya. Faith stand firm because it is live continuously, grounded confidently in God, and governed by eternal truth rather than visible circumstances. Remember 3 things to ponder? How faith stand firm? Because it is continuity, because of the confidence, and lastly, it's all because of the contrast. We live by faith, not by sight. Sige po, tayo lahat na tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoong Jesus, tunay po Panginoon na Ikaw ay dakilang Diyos sapagkat hinayaan mong maunawaan po namin ang mensahe mo, Lord. Bagamat, Lord, may mga challenges, especially sa preacher, na medyo kinakapos ng hininga. Salamat sa Lord sapagkat our faith stand firm. At nawa, tumayo po ang aming pananampalataya. Ano man yung aming mga pinagdadaanan, ano man yung mga circumstances, despite situations, Lord, not based on emotions, makita po namin, O God, na matatag ang aming po mga pananampalataya. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na akala po namin meron po kaming pananampalataya. Sinasabi po namin magtitiwala po kami sa iyo, pero Lord, andali ka namin ipagpalit sa mga bagay-bagay. Especially kung kami po ay lumaranas ng samot-saring problema. Hindi po pala isang one-time event ng isang pananampalataya. It is not a one-time event. We should walk by faith. Yung continuity po, Panginoon, napakahalaga. Kapatid, remember, yung continuity ng pananampalataya. Huwag mong hayaang matapos lang ang pananampalataya ng isang iglap. And dapat yung confidence, yung kumpiyansa natin sa Diyos, huwag mong aalisin. Ano man yung mangyari sa iyo, kahit parang ang pangit na magiging resulta, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sapagkat lahat ay nangyari in accordance sa kalooban ng Diyos. It happens with His purpose. May purpose ang Panginoon sa buhay mo. Have faith to God. Maging kumpiyansa tayo sa ating Panginoon. And remember the contrast. We are not live by sight, but we walk by faith. Father in heaven right now, O God,
Salamat sa iyong salita. Salamat sa pangungusap mo. At alam po namin, Panginoon, sa mga susunod na araw or maybe mamaya pag-uwi po namin, ay masubok ang aming pananampalataya. But please help us, Panginoon, na kahit po sa panahon ng pagsubok, makita po namin ang aming pananampalataya ay matatag pa rin, nakasandig sa iyo, Lord. We thank you, Lord Jesus, at hayaan mo, Panginoon, bagamat alam po namin, hindi po namin kaya at mahina po kami. Alam po namin, kaya po namin magpatuloy because of your grace. And your grace is enough, O God. You want us, Panginoon, to be a channel of blessing. At mangyayari po ito, Panginoon, if our faith stand firm. Thank you, Lord Jesus, and bless each and everyone here. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming kapatid na may karamdaman, especially, Panginoon, ang aming kapatid na hindi po nakadalo ngayon sapagkat magpapacheck up, Lord, lakad po nila Junior, nila Lenlen, Lord Jesus, i-bless mo sila, Panginoon, nawa sila po ay safe, Panginoon. At kaya hindi naman i-bless mo ang bawat isa, nawa po wala pong magkasakit po sa amin, at anumang problema, Panginoon, ay maisandig po namin sa iyo, Panginoon, at lahat po kami ay maging pagpapala sa bawat isa. We thank you, Lord, and these are prayers in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God.